Amen. Now, mga kapatid, let's start with verse in Numbers 32. Now the children of Reuben and the children of Gad had a great multitude of cattle. Yun yung mga kapatid, alam niyo minsan yung dami ng pera, yung dami ng yung kayamanan, minsan hindi rin yan blessings ha. Maraming mga tao mga kapatid, and as you know, maraming tao ang nasira dahil sa sobrang ng yaman. Kung makikita nagpapatotoo na, Panginoon, kakaunti ang sweldo ko, purihin ng Diyos. Bakit hindi natin kailangan ipagpatotoo? Wala ka marinig na ganun patotoo eh. But you know that even the lack, even the things that we did not get, sometimes they are blessings. Blessings are not just based on monetary. Blessings are not just based on how much we have. Kasi pag masyado madami, many people are losing the right frame of mind. A few days ago, that where our money, where our treasure is, there will be our heart also. Maraming ang yumaman, pero natatakot, hindi makatulog sa gabi, paano ko iingatan ang yaman ko? Baka manakawan ako, baka malugi ako. Hindi sila makatulog ng mahimbing. Kaya mahirap yung masyadong mayaman, sister. Amen? Tama na yung tama na yung ito. Maganda na rin yung simple ang buhay. Amen mga kapatid, hindi naman natin sinasabing huwag tayo mangarap at siyempre dumarating talaga yon. Pero kung anong meron lang, ngayon, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Huwag nating sabihin na yan ay hindi blessings. Kasi ang dami nilang have a great multitude of cattle, and then when they saw the land of Jazer, we will go to Jazer, in particular was a place of grazing for cattle. Because itong tribe ni Reuben and ni Gad, they are they're very good in they are chief cattlemen. So itong tribe ni Reuben at ni Gad, talagang sila ay hasa sa pagpapalaki ng mga hayop. Talagang yun ang expertise nila. Kaya nung makita nila yung Jazer, ay akin to. Amen? Magandang kuhanin natin to. Now mga kapatid, and I heard what yung anak ni Reuben at mga anak ni Gad ay mayroong napakaraming hayop. At nang makita nila ang lupain ng Jazer at lupain ng Galaad, narito ang dako ay minagaling nilang dako sa hayop. Now mga kapatid, I would like to teach you this because I'm sure this will help you. I'm sure this will, I think I'm very strong about this. That you will be blessed about. You see, we need to understand that we need to multiply success. May mga magulang na ang yaman-yaman. Yumaman. Marami taong ganun. Si Sister May, meron siyang pinsan na ang mga magulang ay doktor sa Bicol. But because hindi nila naalagaan Sister Edna ang kayamanan, kasi success, wealth is not guaranteed. Just because mayaman ang magulang mo, just doesn't mean mayaman din ang anak. Amen? But the good thing about, I really find Reuben and Gad, they have the tenacity. They have this kind of vision on how to maintain, on how to sustain their livestock. But the good thing about God, Sister Edna and Reuben, they had the audacity. You know, audacity, it means the passion and the courage to speak to someone na akin to. You see, whenever I go to court, the first thing I will say to the judge, I would like you to allow my appeal. That's the first thing. I would like you to allow my appeal. That's the first word a good lawyer will say. Sa una pa lang tirada, iparamdam mo na kagad sa judge, I want you to allow this appeal.
And many people, some Filipinos, they don't have that. Maraming Pilipino mahiyain. Maraming Pilipino takot, duwag, mahina ang kalooban sa pagsasalita ng mga bagay na gusto nila sa buhay. But this Reuben and Gad, they are very strong. Kasi nakita nila Nakita nila ang Jazer is a good for their livestock. Why not? Yun ang maganda dun, kapatid You have to multiply success. You see, not just having wealth, but they have knowledge. Ang ganda ng ginawa nila For you to excel, for you to have so much wealth in life, it's not enough for you to be wealthy. Because some people have gained wealth. May mga taong biglang yumaman Tumama sa bingo, tumama sa loto, tumama sa pader. May mga taong tumama kung saan tumatama But because they don't have knowledge, they were not able to sustain. Hindi nila na ipagpatuloy yung yaman Kaya mahirap yung one day millionaires. Iba mga Pilipino pag dumating sa Pilipinas parang mucho dinero. Pag dumating sa Pilipinas, mas makopa ang mga panga. But these people, they are very strong. They want to maintain and they want to preserve wealth. Dapat ganun. Of course, yung mga anak natin, we want them to be wealthy. But unless they copy, unless they have the passion the same as us, hindi nila may pagpapatuloy. Kaya hahangaan mo sa Pilipinas, mga kapatid. Tingnan mo ang mga bloodline ng mga Ayala. Pag tinignan mo ang bloodline nila from the early Augustus Subel, from the 1800s, pag nakita mo yan, binasa ko yun sa Wikipedia The first bank they had is Bangko Isabel. The bank. And after thousands of years, maintain. They sustain. Dire-diretso yan, walang hirap. Because they were not just wealthy, but they also have knowledge. You have to be knowledgeable to maintain wealth. Hindi sapat na mayaman ka lang. May mga mayaman na bobo. May mga mayayaman na loloko. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, I am sending you like a dove, but be like a wise serpent. Sabi ng Panginoon, oo, maging maamunto pa ka, pero sabi ng Panginoon, kailangan din ikaw ay maging kani, matalinong parang isang ahas. Kailangan na maintain mo. At pag isinampay mo ang gloves mo, kumbaga, if you hang your gloves and you call it a day, mga kapatid, that will now dictate what will happen. Kaya kailangan, mga kapatid, ngayon pa lang, habang maaga pa at kaya pa, kumbaga, tayo ay nandito sa ating, sabi ko nga, mga kapatid, ay nasa peak of our career. Kumbaga ngayon, tayo ay nasa katanghaliang tapat ng buhay. Bakit? Malakas kang kumita. Kita mo, what happened to the world now? Imagine what's happening now. It's very difficult. If you're not, but sana kung may trabaho tayo Pero alam natin sa ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan, Middle East, maraming nawalan ng trabaho. You see, kaya sabi ng Panginoon, aalagaan mo, mamahalin mo ang karunungan. At ang karunungan na yun, isa doon sa karunungan na yun, ay ang pag-iipon. Pagsusubi. Pag meron, Sister Lorna, padala ka agad sa CBN Grupo. Huwag agad na punta ng iRemit, ng kabayan. Padala sa Pinas. Kahit magkano ipadala mo dyan, kulang at kulang. Hindi kailanman naghusto ang pera, laging kulang. Pagtawag, Mami, kulang na padala mo. Magkano pinadala mo? 100,000, kulang pa rin. Oo, Mami, kasi namili ako ng bagong phone. May mga bago kasing gadget. Kulang. Sabi ko nga laging uulitin niya ng 8,000 dati. Nagkakasya. 8,000 ha? Kasya. Ngayon kumikita ng 80, 100, 150,000. Minsan kulang. Magtataka ka. Oh. Sa hirap ng buhay ngayon sa General Santos, gumigising sila ngayon ng alas 10, alas 11 na ng tanghali. Bakit? Para 2 beses na lang sila kakain sa isang araw. Ganon kahirap ang daigdig.
Ganun humihirap ang mundo. Pero kung ikaw ay may karunungan na galing sa Diyos, matututo kang magsubi. Kaya ito sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Proverbs, you sluggard, you lazy, sabi ng Panginoon. Sa Bible, this is the Bible, hindi pastor na nagkasalita. You sluggard, yun ang sabi ng Bible is sluggard, or lazy in a contemporary English. Masdan mo ang mga langgam. Sila'y nag-iimpok sa araw, sa oras ng katanghaliang tapat. They save in the time of a good season. Para pag dumating ang baha, malalaking ulan, siyempre mga langgam maliliit lang. Isang malakas na baha lang, tapos na sila eh. Pero the wise, the lesson learned from the ants, you cannot undermine. Mag-aral tayo sa mga langgam, mga kapatid. Itong si Ruben and Gad, ang galing. Nakakita sila ng magandang lupain. Ay! Ganito kaagad ang gagawin natin. Oh. Ganito kaagad ang gagawin natin. Hindi yung pag kumita ng malaki, nagka-bonus. Saan kaya tayo pupunta? Saan ko kaya ito ubusin itong perang to? May bonus ako ngayon eh. Saan ko ito gagastuin? Ang mga Pilipino, walang ginawang inisip kundi gumastos ng gumastos. Pag may pera, nagsisigaw. Kaya to ang kasabihan eh. Ang pera may boses. Nagsisigaw yan sa bulsa. Kaya wag ka magdadala ng cash. Napansin mo may 50 pounds ka or 50 euro ka. Mapapansin mo, hawak mo kanina, nag-withdraw ka ng 50 euro o 50 pounds sa atin, sa pera natin. Paggabi, tingnan mo kung ano, isipin mo kung ano nangyari doon sa 50 pounds na yun. Makikita mo, 2 pounds na lang to, ba't ano nangyari? Babalikan mo naman. Hindi ko alam paano binili. Bakit? Sumisigaw yan eh. Oh. Kaya, mag-iisip tayo kung paano natin palalaguin. Paano natin pararamihin ang ating mga kayamanan kung meron mang konti. Maganda rin sa tao, mga kapatid, na may kaunting ipon. Wag yung walang ipon. Ang naiipon, may nagpakita sa aking kliyent, sabi niya, attorney, ang dami kong ipon. Ano naipon mo? Mga remittance slips ang naipon. Ang kapal! My God! Pinatay po sa secretary ko, Sister Crystal, pinatay po talaga lahat ng amount, pati date. Alam mo, nakapagpadala siya ng 7 milyong piso. 7 milyon? Attorney! Saan nagpunta yung 7 milyon na yun? Sabi ko, hindi ko alam. Tinaype lang namin to. 7 milyon. Biro niyo. Ha? Saan ako? Hindi niya na alam kung ano nangyayari. Bakit? Laging kulang. Maganda sa tao, marunong ding alamin kung saan patungo. Kaya dapat ang kinakanta natin, do you know where you going to? Dapat kumakanta ka ng ganun. Dapat sa asawa mo ganun eh. Kaya sabi ko kay Sister May, alam mo baby, buti ako napangasawa mo. Bakit naman? Una, buti na lang kasi siyempre, imagine mo yung kaunti natin. Kasi pag may kaunti kasi, gagamitin ng Panginoon yung kaunti na yun eh. Kaya yun ng Panginoon ng zero. Bakit? Kung walang imumultiply ang Diyos, wala siyang imumultiply. Hindi makapag-multiply ang Diyos. May nakita ka bang, pasa ka ba sa Bible na bigla nalang bumagsak dyan na blessing na walang ginamit ang Diyos? Hindi. In every blessings of Jesus Christ, lagi siyang may pinanggagalingan. For example, 2 fish and 5 loaves of bread. Sabi ng Panginoon, anong ilan meron kayo dyan? Panginoon, 2 isda lang at 5 tinapay. O, kaya kini. Sabi ng Panginoon sa babaeng Sarepta, anong meron ka sa bahay mo? Panginoon, ay, Propeta Elias, ano na lang, isang dakot na harina na lang ito at mga kaunting langis. O sige, pwede na yan. Mapapansin mo ang blessing ng Panginoon, lagi siyang may pinanggagalingan. Why am I saying this, mga kapatid? Maganda sa atin, meron tayong konti. Let's go to mathematics, mga kapatid. Pag tayo ay nag-mathematics, kung natatandaan mo yung arithmetic, 0 times 100 is 0 times 100. Ano sagot? 0. 0 times 1 million? 0. Hindi makapag-multiply ang Diyos eh. Wala siyang magamit eh. Kaya importante, mga kapatid, na merong 1 or 2. Merong konti. Dahil doon sa konti na yun, meron ang pagmumula ng Diyos. Kailangan din, mga kapatid, meron tayong participation sa blessing ng Lord. May mga Kristiyano kasi ginagamit ito eh. Ay hindi, ang plano ng Panginoon, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a better future. Maraming Kristiyano ganon. Daming gumagamit na born again nun. But they do not realize,
Don't just rely from God. It is a potential promise. Promise ng Lord yun eh. Oo, I have plans for you, but the plans of God requires your participation. It's not guaranteed. Kita mo, maraming Kristiyano mga mahihirap. Hindi naman sa minamata natin, pero maraming Kristiyano ganun. Nasa simbahan pero hikahos. Because they never understood. Hindi nila pinahalagahan ang blessing. In a positive light, mga kapatid, itong si Ruben at si Gad, nakita nila eh. Kaya kayo mga kapatid, kung kayo ngayon ay, kumbaga nararanasan na natin eh. Kaya itong COVID na ito, Sister Cynthia, yung COVID na ito, hindi lang ito kung saan eh. Para sa akin, nagtuturo din ito para tayo ay matuto sa buhay. Matutong mag-ipon, matutong magsubi, matutong marunong kang tumingin sa iyong hinaharap. Sa future. Kasi tatanda ka. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya, mga kapatid sa inyo, kung ang employer ninyo mga kapatid ay hindi nagbabayad ng buwis, ng tax, ay anong pepesonin ninyo? Pag tumanda, nagra-rocking chair ka, ang pinakamasarap sa rocking chair, Miss Christy Gatus, the $2,000 has been deposited into your account. $1,000 will be coming in the next few days. Kung meron kang $3,000 a month na pension, ay yun ang kasabihan, Sister Edna, para kang nakasandal sa pader. May mga Pilipino, naku, sabi ko, bakit hindi ka nagbabayad ng tax? Kasi po yung employer ko cash on hand. Ang kalahati po cash on hand, yung ano lang po, kaunti lang po ang pinapasok sa bangko. Ay okay yun, pero pagtanda mo, wala ka makukuha. Kasi puro ka cash on hand. Kaya anong nangyayari, yung cash na yun, nasa cash on hand na rin sa Pilipinas. At yung mga nasa Pilipinas, mayat-maya, nasa Jollibee, mayat-maya, may binibiling mga kung ano-ano mga koloret sa mukha. Kaya pag sumundo sa abroad, kung di magtrabaho, maging marunong din tayo sa buhay, mga kapatid. Tatanda at lilipas din ako. Lilipas din. Yung lakas natin, lilipas ito. Hindi ito panghabang buhay. Kaya, ngayon pa lang, itong kay God na ito, maganda ito eh. Nakita nila yung Jazer eh. Particular place of grazing for cattle and made the cattle desire without waiting to see what was the other side of Jordan. Of course, meron tayo ibang paliwanag dyan na pwede natin sabihin na parang tinatanggihan nila yung promised land. But we are dealing with the verse on each chapter at maaaring nagtuturo din ito sa atin ng ibang lesson. Maaaring nga na, mas maganda ang plano ng Lord. Pero I learned in my master Neo, sa mga bargain, sa mga dealings, sa mga negotiations, always, I was taught, this is the teaching, hindi ko sinasabing i-practice nyo ito. Pero naturuan kami doon that the art of negotiation, always accept the first offer. The first offer. Bakit? May mga tao pili ng pili. Pili ng pili. Ang napili ay bungi. Diba? May mga taong ganoon mapili. Parang sa Pilipinas. Maraming dumating na mga vaccine. May mga Pilipino. Magpapaturo ko kayo. Naku, natatakot ako. Anong sabi ni Arnold Clavio? Choosy pa mga Pinoy, choosy. Tuturo ka na nga lang, choosy pa. Ano ba naman kayo? Sabi ko, tuturo ka na nga lang kayo. Wala na kayo ibabayad. Kayo pa ang choosy? Aba, bakit choosy pa kayo? Pero naman, araw-araw mag-aral tayo sa lahat ng bagay. Mag-aral tayo. Humihingi ng karunungan sa Diyos. Amen mga kapatid. Kaya itong ginawa ni Ruben and Gad, without waiting to see what was on the other side of the Jordan. Of course, they know it's a promised land. Know that a promise is not a walk in the park. You will remember that Ruben and Gad has been walking for the last 38 years. 38 taon na sila naglalakad in this verse eh. Hindi naman nila alam kung kailan matatapos yan eh. Hindi, alam ba natin kung kailan matatapos ang problema natin? Alam ba ni Sister Arlene na on the 10th year of her stay in the United Kingdom, the Lord will change her life? No, we don't know.
Kaya ang sabi mga kapatid sa ating mga Kristiyano, we walk by faith and not by sight. Itong si Ruben and Gad na ito, naging practical na rin lang sila eh. Naging practical sila sa buhay. Kasi sa haba na ng kanilang dinaanan, ay nakakita sila ng maganda, hindi masama, mga kapatid, na yan ay iyong ipanalangin at ipagpaalam mo sa mas mga may kapangyarihan like Moses in this particular occasion. Hindi masama yun. Hindi masamang mangarap. Sample nga, sabi ko nga sa inyo, may kaunti kayong naipon mga kapatid, dire-diretso lang. Mag-ipon kayo ng mag-ipon. Huwag yung gastos ng gastos, lalo na ngayon. Kung kailangan kumain kayo ng 2 beses ang araw, 2 beses lang para makaipon. Para mapagkasya ang mga bagay. Ang sabi ng matatanda, habang maikli ang kumot, matutong namamaluktot. Ang kumot mo 1 square meter lang o 1 pulgada lang. Abay, dyan ang babaluktutin mo. Huwag kang utang ng utang. Amen mga kapatid, para lang, gusto ko na mas malaking kumot, mangungutang ako. Malit lang ang kumot mo eh. Yan lang ang meron ka, hindi yan tayo magkakasya. Ganun mga kapatid. Huwag tayong mahirati dun sa, okay lang mangutang Brother Johnny kung talagang it's a matter of life and death. O talagang kailangan. Pero yung mga tipong hahada lang, mag-holiday lang, magpipiknik lang, mangungutang, huwag natin gawin yun mga kapatid. Amen? Ano pa mga kapatid, magpatuloy tayo. So, Jazer is a place of grazing for cattle. Maganda yung Jazer eh. Amen? But this was out of the line with the promises to Abraham. Tama sabi ni Sister Maribig in this context na you are rejecting now the promises of God. Na parang inunahan mo naman ang Diyos. Na ang sabi ng Panginoon may promise land, tapos mas gusto mo na puntahan ng Jazer, ayaw mo nang puntahan ng Kanaan. Ibig sabihin, mas nangunguna ka sa Diyos. At titingnan din natin, babalansehin din natin, ito bang ating pinipili ay talagang para sa Diyos o hindi. So it's a balancing act mga kapatid. In every decision mga kapatid, there's always a risk. Yun ang problema ng decision making eh. Kaya mahirap magkamali sa desisyon, and we will tackle on that later on after a few verse. Now mga kapatid, going to ang sinasabi dito, no doubt they would have gone on to Canaan. Itong si Ruben and Gad sana, walang problemang tumuloy eh. But the problem with this was that the king of Sihon, yung hari ng Sihon, hindi sila pinayagang pumasok. Kaya anong nangyari, sa halip na dire-diretso sila, pero dito may haring ayaw papasukin, kailangan nila maglakbay ng malayong-malayo. And because of that, pagod na si Ruben at si Gad. Sabi nila, I think I'm okay with this. I will settle for this. Kung nakapanood na kayo sa Deal or No Deal, yeah? Yung Deal or No Deal, Sister Charlie, Asami, yun yung may isang box, yeah? I think si Noel yon, yung pangalan artista yon. Meron siyang ibibigay na box, yeah? Deal or No Deal. Sabi ni Noel, sabi niya, okay, itong box na to, it's either they have 500,000 pounds, or, pag pinili mo tong isang to, either sa dalawang to, 0 o itlog. O kaya 25,000 euro, for example. Pero sa dalawang to, merong 500,000 pounds or 25,000 pounds. Yung kasi ang mahirap dun eh. The problem with this mga kapatid is that hindi pinapasok ng hari ng Sihon ang mga Israelita, and therefore nagkaroon ng gera, nagkaroon ng labanan. Kailangang ipaglaban mga kapatid ni Moises. Kailangan labanan ng mga Israelita ang hari ng Sihon para makapasok sila sa Canaan's land. And mga kapatid, that is one of the topic na gusto kong talakayin din natin. In every good endeavors in life mga kapatid, there will always be something or someone to stop you.
sa lahat ng mga desisyones mo sa buhay, mga kapatid. And kapatid na hindi totoo lahat ang naririnig natin, kapatid. And sometimes, mga kapatid, itong gusto kong sabihin sa inyo, at makinig kayo mabuti dito. Sa mga desisyon ninyo, mga kapatid, there will always be time that people will stop you. Just like the king of Sihon. They were trying to stop the Israelites to pass through para hindi nila marating yung promised land eh. That's the reason why Moses needed God and Reuben's tribe to go with them and cross the Jordan River so that they can fight the king of Sihon. You have to fight for your dreams, mga kapatid. Ipinaglalaban niya ng patayan, Sister Edna. Hindi, ang pangarap, kapatid, hindi yan. You see, when God gives you a dream, God is giving you a picture of your future. Binibigyan ka ng Panginoon ng isang larawan ng iyong future. That's the reason why you had a dream. And when you have it, God is not just giving it for you to be for nothing. God wants you to be excited about your dream. And it's up to you. Yes, we can read the Jeremiah 29:11. Basahin natin yan, maganda yun eh. Pero maraming Kristiyano kasi nag-i-stop sila doon eh, sa pagbabasa ng Jeremiah 29:11. Na maganda ang plano ng Diyos. Oo, maganda ang plano ng Diyos. Kahit man sino mga magulang, maganda ang plano sa mga anak eh. Pero in every plan, Sister Edna, ng magulang sa mga anak, gusto ko makatapos ka ng pag-aaral para ganito ka, maging ganito ka, maging ganito ka. Yon ang plano ng magulang sa anak. But the plans, it also need a participation from the child. Ganon din tayo. Pag binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, Sister Edna, ibig sabihin, binibigyan ka ng Panginoon ng potential, pwedeng mangyari yung pangarap mo na yan. But it's up to you to protect your dream, internalize your dream, digest your dream, and make your dream come true. You have to protect it. You have to fight for it. It doesn't happen easily. Kasi kung ang lahat ng kung ang mga pangarap ay madaling kuhanin, maraming tagumpay na tao. Oh, kaya hindi ako naniniwala. Yung mga sabi ng mga ibang Pilipino na, ay, libre ang mangarap. Hindi. Hindi totoong libre. Mahal ang pangangarap. It's very expensive. Why? Because you have to pay the price. You have to pay the price. You wanted to become a lawyer like me, you have to spend millions of pesos. Until now, I'm still investing. You have to become that four-letter word before your name, the attorney, it cost me millions. I could have saved it. You want a doctor before your name, Dr. Alicita Yu, you have to go back to schooling and work and study up to 8 years and pass all the board exams and all this hustle and bustles so that you will have that dream come true. Sa ano ba yun? Lesandra. Para magandang gate sa Cavite. Tapos may nakikita akong gate lang naman yan. Bakit? At least may gate. Gate pa lang, pero at least may gate. Oh, diba? Pangarap yun eh. Pero yung pangarap na yun, Sister Cecil, it comes with a great price. It has a top price. Amen, mga kapatid. Mahal yun. And just like the Israel did, when they have to go through the Canaan's land, they have to fight and kill the king of Sihon. Kasi hindi sila papasokin eh. Ganun din tayo, mga kapatid. We have to fight for our dreams. We have to maintain and protect and make our dreams come true. It doesn't come easy. I always believe, naniniwala ako dun eh. Sabi na Panginoon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. But I also believe that if it is to be, it's up to me. If it's to be, it's up to me. Lahat ng bagay, kapatid, pwedeng mangyari yan eh. Pero ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba yung pangarap mo na yan? Maraming pangarap ang namamatay because they themselves do not believe in their dreams. Itong mga Israelitang to, grabe ang focus nila. Ang focus nila, they have been walking for the last 38, 39 years, but they did not give up. They keep walking.
They keep walking, they keep fighting, they keep killing people and keep killing all these kingdoms along the way because they had a dream. Their dream, their final destiny is the promised land. What about you? What is your destiny? Kaya magandang ginagawa ni Lord, this may be the gate. This is a gate now, but I can see the house is going to be built inside the gate. I'm not going to remain outside the gate. I'm not just going to take a picture of a gate. One day, this gate shall be opened as I drive my car. As I pass through, the guard will salute me. Ma'am Cecil, magandang umaga po sa inyo. Ganun ang pangarap, Sister Cecil. But you have to make it come true. That dream you have to protect. It doesn't happen easy. Ang mga matataas na pangarap, ang mga matatayog, ang mga magagandang pangarap, mga kapatid, hindi yan madaling nakukuha. You have to pay for the price. You have to pay for it. Magpatuloy tayo, mga kapatid. So when he was destroyed naturally, the Israelites took over the land. So when they killed the king of Sihon, they also had to fight the king of Og, the king of Basan. They took over his land. The original promised land was from the Euphrates to the river of Egypt. Yun ang original promised land eh. This means that all the Arabian Peninsula to the Red Sea will be the land of Israel. In fact, Israel will be the head of the nations and no doubt will take as much land as needed, even beyond the original promised land, for normal expansion and worldwide activity for the kingdom of the Messiah who will reign from the sea to sea and to the end of the earth. Kapatid, ako naniniwala that God is going to extend your territory. Amen, mga kapatid? Ano ibig sabihin ko nito, Sister Arlene? God will allow you to possess, to extend your borders. Hindi hahayaan ng Diyos, Sister Arlene, na nandun ka lang sa barong-barong ng Mandaluyong. Naniniwala ako, kapatid, that God will allow you to become possessing the land. Kasi itong ginagawa ng Panginoon sa Israelites eh. The Israelites were fighting to death, killing all the kings of the kingdoms and taking over their lands. Naniniwala ako that God is going to allow you potentially to own, to extend your border, to possess the land. Kaya Sister Cecil, next time na makikita ko sa picture mo, is gonna be a house. The interior design of my subdivision in that Lysandra Heights, whatever. Amen? Because yun ang plano ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Now, ito mga kapatid ang gusto kong sabihin. May mga tao, itong si Ruben at si Gad, on other verse, they wanted to stop. They wanted to stop now, and they don't want to go fighting. Kasi nga, 38 years na sila. You see, may mga tao na, at ang sinasabi ni Moses dito mga kapatid is this, bakit ninyo pinapanghina ang mga Israelita? Kasi pag hindi kayo sumama, nasisira yung kamada eh. Nakaranas na ba kayo, sister? Sa Batangas kasi meron kaming kasabihan, kasama sa gayak, hindi kasama sa lakad. Yung, oh, tara na ba? Oh, nagbibis na ako na. Diyos ko, paglalabas na aalis na, nasaan na siya no? Naku, ayaw daw sumama. Naku, nakakainis. Na alam niyo, pag hindi sumama yung isa, nakakawala ng gas. Di ba? Eh kasi lahat tayo masaya eh. At may mga tao talagang ganun, mga killjoy. Naku, ayaw ko namang killjoy. Sa totoo mga KJ, ayaw ko yung ganyan. Gusto ko pagkasama lahat. Kasi sumama ka, kasama ka eh. Bakit hindi ka sasama ngayon? Mga KJ, ayaw, gusto lagi, gusto lagi inaamo. Halika na. Itong ginawa ito si Ruben at saka si Gad, ayaw sumama sa gera. Kaya sabi ni Moises, bakit mo pinapanghina ang mga Israelita? Sabi ng Panginoon. Paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikipagbaka o pakikipaggera, tapos mauupo kayo rito? Yun ang sabi ni Moises. Ano kayo? Kami lang ang lalaban. Maraming ganun eh. Maraming mga Pilipinong ganun, mga kapatid. Tamad. Ang
Ang magkatrabaho na lang, isa si ate na lang o si kuya na lang. Kaya marami sa Pilipinas naghihintay na lang ng padala, hindi na nagtatrabaho. Pero sa kita at sa pagkain, yung nga kasabi ni Pastora, aba, mga kapatid, kasama kayo sa pagkain, abi dapat sama-sama tayo maghuhugas nito. Hindi lang yung kasama kayo sa pagkain, tapos pag maghuhugas na isa-isa ng tatayo, unahan na ang pagtayo. Eh, una na ako para hindi maghugas. Pero sa pagkain, sama-sama, sabay-sabay. Hindi pwede. Amen, mga kapatid. Sister Elaine, nung pinakasalan mo si Brother Ben Cruz, ang sabi sa iyo sa registrar office, Miss Elaine, mamahalin mo ba itong lalaking itong si Ben Cruz ng habang buhay sa hirap at ginawa? Hirap at ginawa. Yan. Ang pagsasama, kapatid, ang pagkakapatiran, hindi lang sa sarap. Kasama ka sa ginhawa, dapat sa hirap kasama ka din. Kaya nakarinig sila ng review kay Moises. Ano kayo? Lalaban kami, makikipagpatayan kami doon, tapos kayo, nandyan lang kayo, nanonood lang kayo, nung nagpe-Facebook kung kayo. Tumigil kayo, ha? Hindi pwede. Kailangan sama-sama tayo doon. Amen, mga kapatid. May mga taong ganoon eh. Ayaw makaranas ng hirap. Kaya, mga kapatid, ang lahat ng relationship commitment yan. Commitment ang pagpapakasal. Kaya mahirap. Pag hindi ka sigurado, pag-isipan mo muna. Kaya tamang sabi ng pastor, Arlene, sino man sa inyo tumututol, baka mamaya nabibigla ka lang. Hindi madali magpakasal. Madaling pumirma ng marriage contract, but the hardest thing is to file an annulment. Milyon ang uubusin mo. Taon ang uubusin mo bago ka makapag-annulled. Kaya the Philippines is the only country in the whole planet that doesn't accept divorce. Kasi pinapahalagahan natin. May mga Pilipino, attorney, nagpunta na ako kay barangay captain, kay kapitan. Nagpirmahan na kami ng asawa ko. Ayaw ko na sa kanya. Ano ito? Anong kala nyo sa pagpapakasal? Barangay lang? Hindi. Naka-register ito sa National Statistics Office. Nasa Philippine Statistics Authority. Nasa Civil Registrar na kayo ay kasal. Ganon din sa commitment. Kailangan, mga kapatid, kasama lagi tayo sa bakbakan. Amen? Hindi lang tayo kasama sa sarap. Sa ating church, ay, ang sarap ng pagkain. May Sharon pa. Sister Arlene. Pero pagdating mo sa kitchen, parang nadalawang nasa kitchen. Nasaan yung mga iba nag-Sharon dyan? Naku, pastor, nagmamadaling umuwi. Pero sa Sharon, naku, pastor, ako lang ba naku, sa paghuhugas, wala. Di ba, mga kapatid? Ito, mga kapatid, ay hindi naman patama. Kaya lang, sabi nga ng matatanda, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Amen. Ito ay intindihan nyo ng maayos. Now, mga kapatid, in chapter 9, may sinasabi dito, mga kapatid, ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y aking suguin mula sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupain. Sapagkat nang sila ay makasampa sa libis ng Eskol at matiktikan ang lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. And that is verse 8. Kasi, mga kapatid, the land east of Jordan had now been conquered. Natalo na nila ang Jordan and was ready for settlement. The tribes of Reuben and Gad, being the chief cattlemen of Israel, requested this as inheritance. Gusto na nilang kuhanin yung kanilang mana. Kaya lang, hindi sila pinayagan ni Moises. Na, mga kapatid, going to the verse 8, ito rin ang ginawa ng inyong mga ama, ng inyong mga magulang. You see, mga kapatid, mapapansin mo, and I think napag-aralan natin ito in the last session, last Bible study. Bakit nagalit si Moises doon sa kanyang mga kawal? Bakit hindi niyo pinatay lahat ng tao? Bakit hindi niyo pinatay lahat yung mga batang lalaki, yung mga babaeng nasipingan na? Bakit hindi niyo pinatay? Bakit, Sister Arlene? Because you see, weakness, mga kapatid, yung kahinaan, it propagates. Weakness propagates. Weakness thrive and can be
passed on. Yung kahinaan kasi kapatid ay pwedeng ipasa. Yung galit, pwedeng ipasa yan. Yung kahinaan, look at what Moses was saying. Ganyan din ang ginawa ng magulang mo eh. Pinadala ko sila sa lupang pangako para tiktikan, tingnan kung okay ba o hindi. Nung bumalik, ang dala negative report pa. At may mga ibang nagsasabi pa, in some translation, ang tawag sa report ng mga espiya na yon, Brother Andres, Devil's Report, ang tawag ng ibang translation. Now, Moses was now making this kind of reinforcement, telling Reuben and Gad, I would like to remind you, ganyan din ang ginawa ng mga magulang ninyo. At sa galit ng Diyos, sinumpa ng Diyos ang mga tao. Kaya nagkaroon ng patayan doon from 20 years above. Tatandaan mo, Sister Ali, yung previous chapters natin. Nagkaroon ng patayan from 20 years above. Pinatay ng Panginoon lahat. Bakit? Para walang matira. Para masupil ang kahinaan. Kaya mapapansin mo mga kapatid, in the pack of the lions, pag nabasa mo yung The Lion's Kingdom, pinapatay lagi dyan mga kapatid ang mga mahihinang leon. Bakit? In the lion's pack, o sa wolves, mga asong lobo, pinapatay lagi dyan, Sister Arlene, yung mga mahihina. They maintain the integrity of the lions. They maintain the integrity of the wolves. Kasi wolves are attacker eh. Hindi mo sila pwedeng, no. They were born to attack. At pag hindi mo pinatay ang mahihina, dadami ang mahihina. Manganganak yan ng kahinaan. Kaya ang Panginoon, pinapatay niya para hindi siya manganak. Because it breeds. Weakness can breed. Yung hina ng loob, kaya mga kapatid sa mga magulang, huwag niyo ipapakita sa mga anak niyo na mahina kayo. Bakit? Pag pinakita, kaya maraming magulang hindi nagpapakita na umiiyak, di ba? Papansin mo, yung mga nanay hindi umiiyak, hindi nagpapakita ng umiiyak sa mga anak. Bakit? Ayaw nila na makita ng mga anak nila na sila ay lumuluha. Because crying, sometimes it connotes, yes, Sister Maribig, okay ako dito. Naririnig ko ang sarili ko, of course. At Sister Maribig, don't worry, naka-record ako. Pwede kong i-forward sa inyo. Mga kapatid, kung hindi nyo ako narinig nyo ba ako, mga kapatid? Sister Cecil, you can hear me? Okay. Yung kahinaan, kapatid, last 10 minutes. Yung kahinaan, Sister Cecil, pinapapatay ng Diyos yun. Para hindi siya nag-breed. Yung breeding, di ba, may mga breeder, para hindi ka nag-breed. Kasi nanganganak eh. Pag nanganak ang kahinaan, dadami ang mahihina. Kaya ang mangyayari sa buong Israel, puro mahihina. Ayaw na Diyos ng gano'n. Ang gusto ng Panginoon, like a shark. Ang shark, makikita mo, Sister Cecil, ang shark, when they swim, wala silang liko-liko. Very swift ang passage ng shark. Ganon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang mga anak matatapang at malalakas ang loob. We walk by faith. We trust in the confidence with God. Lagi nating daladala ang ating Jehovah Jireh, ang ating Jehovah Nisi. The God is our banner. Ang ating El Shaddai. Panginoon, we will fight. We will go and we will trust you. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon ng mga mahihina. Ayaw ng Panginoon ng mga, kaya itong ginawa nitong sina Kades, yung fathers nitong sina Reuben at saka si Gad, mahihina. Ganyan din ang ginawa ninyo, ganyan ang ginawa ng mga ninuno ninyo. Tapos ang ginawa pa nila, Sister Cecil, itong mga ninuno nitong si Reuben at saka si Gad, yung mga nuno, yung mga lolo't lola siguro, pinapanghina ang mga Israelita. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ikaw ay carrier of a bad news. Oy, nako, mako-COVID na, magmamatay na lahat ng tao. Mamili na tayo ng mga pagkain ngayon. Magugunaw na ang daigdig. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Amen, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, Brother Gar, we are a bringer of the good news. Kaya tawag sa Bible, Sister Cecil, good news. Yan ang ano ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, daladala mo lagi ang magandang balita. Kaya ang Biblia, magandang balita. Ang gospel, magandang balita eh. Hindi sinabi na masamang balita. Pag nagdala ka ng balita, Sister Cecil, ay, Cecil, wala na akong trabaho.
May maganda akong balita sa iyo. May ginagawa ang Diyos na mabuting bagay. Buhay ka pa. Habang may buhay, may pag-asa. Naku, Cecil, maghihiwalay na yata kami ng asawa ko. May magandang balita ako sa iyo. Babaguhin ng Diyos ang asawa mo. May magandang bagay na mangyayari sa iyo. Ay, naku, Elaine, namatay na yung aking employer. May magandang balita ako sa iyo. Magbibigay ang Panginoon sa iyo ng bagong employer. Mas malaki ang sweldo. Ganun. Ayaw ng Panginoon na bringer ka ng bad news. Bagamat hindi rin mapangit din naman yung nagsasabi ka ng kasinungalingan. Ayaw din ng Diyos ng ganun. Pero ayaw ng Diyos na yung ating mga salita ay nagpapahina. I think it was in the preaching of Pastor Madeline in Qatar na ang kanilang teaching noon, I think that was a few days ago, is about a Christian has to be a resource of a salt. We are a salt of the world. Tayo mga kapatid ay asin ng sanlibutan. Yung ating mga pananalita ay kailangang panggalingan ng lakas, ng pag-asa ng mga taong nakakarinig. Hindi pwedeng mahihina ang kalooban. Hindi pwedeng laging negative report. Huwag mong papanghinain, ay oo nga, magugunaw na nga ang daigdig. Actually, ganito na nga eh. No. Habang may buhay, may pag-asa. Tama yung sabi ni Sister Cecil sa kanyang Facebook. Sister Elaine. Alam mo, Sister Cecil, magandang Facebook yung sabi niya. The first blessing of the Lord, Sister Christy, in a day, is God has woken you up. Yung ginising ka ng Diyos, Sister Alice, ay magalang blessing na yun. Si Brother Andres, yung ginising ka ng Panginoon, bukas, ginising ka ng Panginoon, salamat sa Diyos, ginising ako ng Lord. Bakit? Maraming hindi na nagising. Marami nang natulog, diretso na. The fact na ginigising tayo ng Diyos, that's a first blessing. Ibig sabihin, Brother Johnny, may plano pa ang Diyos. Hindi pa tapos ang laban. Amen mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na tayo nagdadala ng mga negative report. Na mga kapatid, my final one is in verse 11. In verse 11, ang sabi rito, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila ay hindi lubos na sumunod sa akin. Very quickly mga kapatid. Sa verse na yun, Sister Arlene, sinabi ng Panginoon, hindi sila makakapasok sa promised land. Bakit? Hindi sumunod eh. Hindi yung sumuway sila sa akin. The Bible says like this, hindi sila lubos na sumunod. Nakukuha mo yung point niya, Sister Arlene. Yung lubos, hindi talaga sumunod lahat. Sumunod, pero 50-50, 50%, 60%. Kaya tama sabi yung teaching ni Pastor Madeline last time. I think I heard it. Tama yung kasabihan eh. Partial disobedience is disobedience from God. Partial disobedience is disobedience. Amen. Yung 99.9 truth is not the whole truth. Because may 1% kang tinira eh. Pero makikita mo nito, Sister Elaine, na pinatay ng Panginoon yung mga 20 years old above. Bakit? Hindi sumuway sila, pero ang sinasabi ng Bible is, hindi sila lubos na sumunod. Ibig sabihin, hindi sila sumunod na diretsyo. Meron silang kulang. Nagbibigay ng ganito, pero ang binibigay 9%. Sabi ng Panginoon sa Malaki 3:10. Naging mo 9.5. Hindi. Kulang. Hindi ko sumusunod kasi 10% ang sabi ng Lord eh. God is always particular in the full obedience. Now, ito ang gusto kong iwanan sa mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Tapos na ako. The reason being, Sister Cecil, na pinapatay ng Panginoon yung mga 20 years above, yung lahat ng 20 years above, lahat ng mga taong 20 taon pataas para walang makapasok. Pero do you think, Sister Cecil, lahat ng yun, nabilang ng Panginoon, lahat ng yun, yung 20 years na yun, 20 years above na yun, lahat ng yun, hindi sumunod yun?
Nagkaroon ba ng census na, o ikaw hindi ka sumunod, dito ka, patayin kita? Hindi. Yung pagpapatay ng Panginoon, Sister Alice, ano yun eh? Across the board. Walang pangalan. Nagbase lang yung pagpatay, yung pagputol ng buhay sa edad. Anong gusto mo sabihin mga kapatid? Dahil sa ginawa ng mga taong yun, ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na yun at sumumpa na sinasabi, yung mga lolo at lola ni Ruben at saka ni Gad, yung decision nila, Sister Cecil, nakaapekto sa maraming tao. Na mga kapatid, listen to this. Yung decision mo ngayon, Sister Arlene, the decisions that you make now will affect your future generations. Your now is your seed for the next. Your today is the fruit of your decision you made yesterday. So, your tomorrow, Sister Charmy, your tomorrow, yung bukas mo, ay manggagaling sa decision mo ngayon, Sister Mercy. So, be careful of what you make a decisions on. Kailangan tama, kailangan kakampi mo ang langit sa mga desisyon. At saka mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. At ito mga kapatid ay maaaring mabigat pa para sa inyo. Tama itong ginagawa ni Gan Ruben at saka ni Gad. Nagtatanong sila sa marurunong eh. Amen? Nagtatanong sila sa mga, nagpapaalam sila. Amen? Nagpaalam sila eh. Nagpaalam sila muna kay Moises. I have one here. Ano pa ang sabi dito mga kapatid? May isa nila ako gustong sabihin sa inyo mga kapatid. Sa verse 28, sa gayon, ipinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na saserdote. You see mga kapatid, you have to understand the protocol. You see, protocol mga kapatid, you have to understand the norms, you have to understand the way of life, you have to understand the respect that you have to give to whoever, whatever respect is due. Yung ipinangako ni Ruben at ni Gad, mga kapatid, listen to this. Yung ipinangako ni Ruben at saka ni Gad, hindi na nila alam eh. Nung umalis na sila, ang nag-uusap na ngayon, Sister Cecil, si Moses at si Eleazar, the high priest, and Moses, the friend of God. Nag-uusap na itong dalawa without Ruben and Gad knowing. Hindi na alam ni Ruben kasi. Pero ito ang sabi ni Moises kay Eleazar. Sabi niya, ipinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na kapag ginawa nila to, ibigay mo yon. Ay ibibigay nga ninyo sa kanila ang pinaka-ari, ang lupain ng Galaad. Ngunit kung sila hindi tatawid na kasama ninyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Gad at mga anak ni Ruben ay nagsisagot na nagsasabi, kung paano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod, ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kanaan at magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Jordan. They have the propensity to make that vow and that promise that we will do what we said. Yung promise na yun, Sister Alice, is very important to the Lord. Sabi ng Panginoon, pag hindi mo to ginawa, may mangyayari sa inyo masama. Pero pag ginawa mo to, sabi ng Panginoon, pag itinuloy mo, pag ikaw ay sumama sa amin, nakipaglaban sa mga kalaban natin, I will bless you. Ang nagsasabi rin yan si Moses at si Eleazar. They are talking. Kaya mga kapatid, you have to understand the protocol. I remember when Daniel entered into a palace, the norm of a palace, Sister Cecil, is that they have to have the beards. Daniel is a handsome guy. He is a clean shaven. But because Daniel understood the protocol of a palace, he has to grow up a beard so that he becomes like one of the monarchs, of the royals. Ganon din tayo mga kapatid. Pahahalagahan ninyo mga kapatid ang inyong mga pangako sa Diyos.
Maganda sa tao mga kapatid ang may palabra de honor. Amen? Merong mabibili mo ang salita. Sis, nasaan ka na? On the way na ako. Ano ka ba? Malapit na. Malapit na saan? On the way. On the way saan? Sa toilet, maliligo pa lang ako. On the way na, nandun na yung kausap mo. Amen ba mga kapatid? Kailangan meron tayong palabra de honor. Kung ano ang sinabi natin, napagkasunduan, hanggat maaari, you have to be committed to your vow. Committed sa iyong sinabi. Committed sa iyong mga pangako. Maliit man yan o malaki. Sabi kaya huwag ka mangangako. May papangako mo ba na ganito? I wish I can. I wish I can promise you that, but I cannot. Hindi ko pwedeng ibigay ang pangako sa iyo. Baka mapahiya ako eh. Kaya kung mga kapatid, kung ikaw ay sinusukol ng mga taong mangako, no? Ay, ano Cecil, mangungutang ako ng 5,000 pounds, pwede ba i-garantiya mo ako? Nako, no. Bakit? Mahirap ang maging guarantor. Yung guarantor kasi, Sister Cecil, it's also a promise that if the original borrower cannot or is unable to pay the loan, the guarantor will take her place or his place to pay for the loan. Promise yun eh. Palabra de honor rin eh. Kontrata yun eh. Amen. Kaya ang ating batas sa Pilipinas, pag pinirmahan mo ang kontrata, marriage contract, hindi ka pwedeng maghanap ng iba kasi nakakontrata ka eh sa asawa mo. Amen ba mga kapatid? Amen. Nakakontrata si Sister Arlinda kay Brother Rodolfo. O si Sister May nakakontrata kay Pastor Don. Hindi pwedeng kumuha ng ibang kontrata. Bakit? May pinirmahan ka, Sister May, nakikinig ka. Buti na lang, hindi siya naghahanap ng ibang kontrata. Ganon din sa Panginoon, Sister. Nakakontrata ka sa Panginoon, si Ruben at si God, nakakontrata sa Diyos. Ang sabi ni Ruben at si God, susundin namin, gagawin namin ng lahat ng ipinagagawa sa amin ni Yahweh. Para itong mana namin, makuha namin. Ganon din tayo mga kapatid. Gawin natin ang lahat para malugod natin ang Diyos. At pag nalugod mo ang Diyos, sabi ng Panginoon, ask whatever you want in my name, and I will give it to you. Ibibigay kong lahat ng ayon sa iyong mga panalangin. Amen mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord. Tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa aming pong gawain ngayon, Bible study. Lord, we thank you Lord for the wisdom and the knowledge that you have given us. Panginoon, salamat po sa buhay ni Ruben at ni God at ng mga Israelites. Panginoon, nagbigay po sila ng tunay na salamin ng aming buhay. Turuan mo kami Panginoon na matuto at patuloy na mag-aral ang iyong mga salita upang lalong lumalim ang aming pagkilala sa iyo, upang may apply namin sa aming buhay, Panginoon, ang lahat ng mga ideology, ang lahat ng mga palatuntunan ayon, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid na nakikinig, sa mga bago, Panginoon, kina Brother Andres and his family, at Panginoon sa aking mga kapatid, Panginoon, nakikinig, Panginoon, aking nilalahad ang aking mga kamay, Panginoon. Send the blessings, the rain of blessings, the floodgates of heaven, Panginoon. I-open po ang mga durungawan, bintana ng langit at ibuhos sa kanila ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan sa kanilang buhay. In the name of Jesus, Amen. Thank you mga kapatid. God bless.